Halina Kristiyano at buong ligaya, lahat tayo'y magpatuloy pa sa Belen. Ating dalawin ang batang manunubos, atin ngayong dalawin, atin ngayong dalawin, dalawit sambahin siya ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, nang pumila si Jesus Nazareno para magpabinyag kay Juan Bautista sa Ilog Jordan, hudyat iyon ang simula ng gawain ni Jesus para sa sanlibutan. Inilalarawan din dito ang pakikisangkot ni Jesus sa buhay ng tao. Bagamat wala siyang kasalanan, pinili niyang humanay sa mga tao para ibigay sa atin ang pagliligtas ng Diyos. Inilalarawan din sa pagbibinyag kay Jesus ang kanyang pagtalima sa kalooban ng Ama. Sa pagdiriwang natin sa kapistahang ito, magbalik tanaw tayo sa tinanggap nating binyag at tandaan ang karangalan natin bilang mga anak ng Diyos, na patuloy na tinatawag na tumalikod sa kasalanan at mabuhay ayon sa turo ni Jesus. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos sa makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw nga nag-aalis
ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa taitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, noong binyagan ng Mesiyas sa Ilog Jordan, bumaba sa kanya ang Espiritu Santo at sinabi mong ang iyong anak na minamahal ay lubos mong kinalulugdan. Kaming mga isinilang mo bilang mga anak sa tubig ng binyag at sa Espiritu Santo ay mamalagi nawang kalugod-lugod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, narito ang tubig, mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay kumuha rito at bumili ng pagkain. Hali kayo at bumili ng alak at gatas. Bumili kayo, ngunit walang bayad. Bakit ginugugol ang salapi sa mga bagay na hindi nakabubusog? Bakit inuubos ang pera sa mga bagay na walang halaga? Makinig kayo sa akin at sundin ang utos ko, at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Pumarito kayo, kayo ay lumapit at ako'y pakinggan. Makinig sa akin nang kayo'y mabuhay. Ako'y may gagawing walang hanggang tipan at ipalalasap sa inyo ang pagpapalang ipinangako ko kay David. Ginawa ko siyang hari at puno ng mga bansa. At sa pamamagitan niya'y ipinamalas ang aking kapangyarihan. Iyong tatawagin ang mga bansang hindi mo kilala. Mga bansang di ka kilala sa iyo pupunta dahil sa Panginoon, banal ng Israel, ang Diyos na nagpala sa iyo'y dumakila. Hanapin ang Panginoon, samantalay siya iyong makikita. Siya ay tawagin habang malapit pa.
Ang mga gawain ng taong masamay dapat nang talikdan, at ang mga likoy dapat magbago na ng maling isipan. Sila'y manumbalik, lumapit sa Panginoon upang kahabagan, at mula sa Diyos, matatamo nila ang kapatawaran. Ang wika ng Panginoon, ang aking isipay, di ninyo isipan, at magkaiba ang aming daan. Kung paanong ang langit higit na mataas, mataas na lupa, ang daat isipan ko'y hindi maaabot ng inyong akala. Ang ulan at niebe, pagpalagpak sa lupa'y di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa't nagiging pandilig. Kaya may pagkait, butil na panghasik. Ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kong nasa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang tiwala ako at wala mong timang pangamba. Sapagkat ang poon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig at batis ng kaligtasan. May galak kayong sumalok sa batis ng manunubos. Magpasalamat kayo sa poon, siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Umawit kayo ng papuri sa poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ito ang kordero ng Diyos, ang sala ng sansinukob, pinapawi niyang lubos. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Juan Bautista sa kaniyang pangangaral, "Darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa sa akin, ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kaniyang mga panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo." Hindi nagluwat dumating si Jesus mula sa Nazareth, Galilea, at siya'y bininyagan ni Juan sa ilog Jordan. Pagkaahon ni Jesus sa tubig, ay nakita niyang nabuksan ng kalangitan at bumababa sa kanya ang Espiritu na gaya ng isang kalapati.
at isang tinig ang nagmula sa langit. Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Pakingitian nyo naman po yung mga katabi ninyo. Pakisabi, good morning. Sabay-sabay po nating papurihan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Ngayon po ang ibinagdiriwang natin ay ang pagbibinyag sa ating poong Jesus Nazareno sa Ilog Jordan. Ang tanong sa atin ngayon, ang unang tanong sa atin ngayon, kailangan pa ba ng ating poong Jesus Nazareno na magpabinyag? Alam po natin na yung pagbibinyag ni Juan Bautista ay tungkol sa paglilinis sa mga kasalanan upang maihanda ang mga tao sa pagdating ng ating Panginoon. Paglilinis sa kasalanan. Ang tanong, babalik po tayo sa tanong, kailangan pa ba ni Jesus Nazareno na maglinis? Hindi naman ho, di ba? Dahil ang ating Panginoon ay napakalinis. Hindi siya nagkasala. Kaya bakit siya kailangang magpabinyag kay Juan Bautista? Anong ipinapahayag nito? Anong sinasabi nito? Ang ipinapahayag po ng kanyang pagbibinyag ay nais niyang samahan ang sangkatauhan sa kanilang karumihan. Nais niyang pumila kasama ng bawat isa sa atin upang samahan tayo sa pagbabago ng ating mga buhay. Ganon po yung ating Panginoon. Kahit hindi niya kailangang magpalinis, handa siyang sumama sa bawat isa sa atin, sa ating paglalakbay patungo sa pagbabagong buhay. Kaya mga kapatid, lubos tayong ginagabayan ng ating Panginoon para yung ating mga buhay tunay na makatawid mula sa kasalanan papuntang kaligtasan. Yung gusto ko pong gamiting paghahalin tulad dito ay yung mga nanay po. Sino pong mga nanay dito? Yan po. Tanong ko po sa mga nanay, kapag nakita niyo po ang inyong mga anak na marumi, ano pong ginagawa ninyo? Pupuntahan agad, no? Tapos tatanungin, bakit ka narumihan? Anong dahilan ng pagkarumi mo? Tapos una nating gagawin mga nanay, papagpagin agad yung dumi para mawala sa mga bata. Handang marumihan din para magbigay ng linis. Tinatanong anong dahilan ng ating karumihan. At pag uwi ng bahay, tuluyang lilinisin yung ating mga anak. Ganon po yung ginagawa ng Diyos sa kanyang pagbibinyag. Sa ating pagbibinyag din. Tinitingnan niya tayo, tinatanong tayo ng ating Panginoon ngayon, anong dahilan ng ating karumihan? Anong dahilan ng ating kasalanan? At sinasamahan tayo na pagpagin, alisin yung ating mga karumihan. Pinapapunta tayo sa ating tahanan para tuluyang linisin yung ating mga karumihan. Yun po yung tanong sa atin at magandang tingnan natin sa araw na ito. Ano yung dahilan ng ating mga karumihan? At kapag nakita na natin yung ating mga pagkakasala na nagiging dahilan ng ating karumihan, dalhin natin sa Panginoon. Magpalinis tayo sa Panginoon upang tayo ay maging kalugod-lugod muli sa Kanyang mga mata. Nais po tayong maging malinis ng ating Panginoon. Tingnan nyo nga po yung mga katabi ninyo. Mukha po bang malinis? Ayan. Maganda pong malinis yung ating panlabas,
pero napakaganda na yung ating kalooban ay yung ating pagsusumikapan na maging malinis. Yun po yung unang tanong at unang sagot sa araw na ito. Bakit ninanais ng Diyos na magpabinyag? Dahil nais niya tayong samahan sa ating pagbabago at patungo sa ating paglilinis. Ikalawang tanong po, maganda rin po kasing tingnan ngayon yung ating sariling karanasan ng binyag. Tanong ko lang po sa lahat, bakit po ba tayo nagpapabinyag? Yung iba pong sagot na mga ibang tinatanong ko kapag nagbibinyag ako, magpapabinyag po kami ng aming mga anak para maigala na namin yung mga bata, para mailabas na. Di ba may mga ganong paniniwala? Huwag niyo munang ilabas, huwag niyo munang igala yung mga bata. Hindi pa nabibinyagan. Pero maganda pong maging maliwanag sa ating lahat kung bakit natin pinapabinyagan yung ating mga anak, kung bakit tayo pinabinyagan ng ating mga magulang. Unang-una po sa lahat, para rin sa paglilinis ng namana nating kasalanan. May aspeto ng paglilinis na ginagawa sa ating buhay. At kapag sa panahon ng binyag, kapag tayo ay bininyagan, napakalaking biyaya na tayo ay nagiging miyembro ng pamilya ng Diyos. Sa sakramento po ng binyag, tayo ay nagiging tahanan ng ating Poong Jesus Nazareno. Nagiging tahanan po tayo ng Diyos. Kaya nararapat lamang po na yung buhay ng bawat isa, pinapangalagaan natin. Bakit? Dahil tahanan niya ng Diyos. Yung buhay ng bawat isa, pinoprotektahan natin. Hindi natin nilalapastangan. Hindi natin pinapabayaan. Dahil yung Diyos nananahan sa bawat isa. Dapat yung buhay ng bawat isa, minamahal, pinapalago natin sa pananampalataya. Dahil bawat isa sa atin ay tahanan ng Diyos. Kung magiging maliwanag at seryoso po tayo sa pagtingin sa ating buhay at sa buhay ng bawat isa, aayusin po talaga natin yung ating pakikitungo sa bawat buhay ng ating nakakatagpo. Dahil bawat isa po ay tahanan ng Diyos. Ano pa pong mahalagang ibinibigay ng sakramento ng binyag? Sabi po ni Pope Benedict, the sacrament of baptism makes us fit for eternity. Ginagawa tayong karapat-dapat para sa buhay na walang hanggan. Sa panahon po ng ating binyag, yung pintuan ng langit ay nagbubukas para sa bawat isa sa atin. Yung ating Diyos, ipinaghahanda tayo ng tahanan sa buhay na walang hanggan. Dahil nais niya tayong makapiling magpasawalang hanggan. Ang tanong lang po sa atin ngayon, nais po ba natin na makapiling yung ating Panginoon magpasawalang hanggan? Kung nais din natin, ito po sasabihin ko sa inyo, nais ng Diyos na makapiling tayo magpasawalang hanggan. Pero nasa sa atin, tinatanong din tayo ng Diyos, nais po ba natin? Kung nais nating makapiling yung Diyos magpasawalang hanggan, papanatilihin natin yung kalinisan na ibinibigay niya noong panahon pa lang na tayo'y binyagan. Magsusumikap tayong maging malinis at maging mabuti. Magsusumikap tayong pangalagaan yung regalo na ibinibigay niya sa simula pa lang nang tayo'y binyagan. Mga kapatid, itong napakahalagang biyaya ng buhay na walang hanggan, huwag sana nating sayangin dahil hindi naman mawawalan na ang Diyos. Ang mawawalan po ay ang bawat isa sa atin. Kaya nawa, mga kapatid, patuloy nating linisin, patuloy nating tingnan yung ating mga sarili. Ano pa ba yung mga kailangan kong linisin sa buhay kong ito? Alam po natin, sa pagtanda natin sa buhay na ito, may mga magagawa pa rin tayong
mga pagkakamali. Pero yung Diyos na lubos na nagmamahal sa atin, patuloy pa rin magbubukas ng kanyang pinto para sa paglilinis sa atin. Andyan po ang ibang mga sakramento, katulad ng sakramento ng kumpisal. Andito po ang sakramento ng Eucharistia, patuloy nawa na nagbibigay sa atin ng lakas para tayo ay patuloy na makaharap sa mga pagsubok sa mundong ito. Ang tanging imbitasyon ko po sa bawat isa sa atin, huwag nating sayangin yung mga sakripisyo ng ating Panginoon para sa ating kapakanan. Pangalagaan natin yung ating mga buhay, yung ating mga buhay na tahanan ng Diyos. Panatilihin natin ang biyaya ng kaligtasan sa buhay natin at sa buhay ng bawat isa. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, sa pamamagitan ng tubig ng buhay, binigyan tayong muli ng pag-asang mamuhay bilang mga anak ng Diyos. Buong puso tayong lumapit sa Ama. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Patuloy nawang maging instrumento ng pagkakaisa ang mga pinuno ng ating simbahan sa pamamagitan ng kanilang banal na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Matutunan nawa ang mga may katungkulan sa lipunan, ang mga halimbawa ni Kristo na sumusunod sa kalooban ng Diyos na may pagpapakumbaba. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Mamuhay nawa kami ayon sa aming binyag at ipagpatuloy ang paggawa ng kabutihan sa aming kapwa. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Makapiling nawa ng mga kapatid nating yumao ang Diyos sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Dakilang Ama, ipagkaloob mong kami manatiling tapat kay Jesus na siyang Panginoon namin sa pamamagitan ng aming binyag, sa tubig at Espiritu. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ako ay isang batang pastol na patungo sa Belen. May dala na may aalay kay Jesus sa sabsaban. Tayo na, sa Belen, tayo na sa Belen. At doon kay sarap magawitan sa tabi ng sabsaban. Tayo na, sa Belen, tayo na sa Belen. At doon kay sarap magawitan sa tabi ng sabsaban. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ang manaming lumikha, ngayong ipinagdiriwang ang pagpapahayag ng iyong kinalulugdang anak, tanggapin mo ang aming mga alay upang ito ay maging paghahain ng kanyang mahabaging paghuhugas sa kasalanan namin, sapagkat siya ay kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon
pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang mga dakilang pahiwatig ng bagong pagsilang ay minarapat mong mahayag sa Ilog Jordan. Dahil sa iyong tinig buhat sa kalangitan, ang pakikipisa ng iyong salita sa sangkatauhan ay amin ngayong sinasampalatayanan. Dahil sa Espiritong sa Kanya ay lumukob, na waring kalapating tagapagtaguyod. Tinanghal siyang Mesiyas namin at iyong lingkod, para ihatid ang iyong balitang mga aba ay itatampok. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ng sabay-sabay ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at wag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. A Savior is born in Bethlehem. He is the light of the world. We offer our lives for the glory of our King. Jesus Emmanuel is born on Christmas Day. For God so loved the world, He gave His only Son, born of the Virgin Mary, King of Israel. A Savior is born in Bethlehem. He is the light of the world. We offer our lives for the glory of our King. Jesus Emmanuel is born on Christmas Day. Proclaim the good news to all, that child, Lord Jesus, is here. Peace on earth He brings, glory to God we sing. A Savior is born in Bethlehem. He is the light of the world. We offer our lives for the glory of our King. Jesus Emmanuel is born on Christmas Day. Today we see the Son of God, the angel sings beneath the skies,
proclaim to the world the salvation He brings. Give thanks to the Lord and sings. And the Savior is born in Bethlehem. He is the light of the world. We offer our lives for the glory of our King. Jesus Emmanuel is born on Christmas Day. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay maging mga anak mo nawa sa turing at sa katotohanan, sa matapat naming pakikinig sa iyong anak, na aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, palagi po nating tandaan na yung lahat ng ginawa ng ating Poong Jesus Nazareno, simula pa noon magpasa hanggang ngayon, ang dahilan po, ibig niya tayong makita at makasama magpasawalang hanggan. Sana po tayo rin na mga anak ng Diyos, ibigin siyang makita at makasama magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.